Maraming broken bones sa kanya. Yung mga limbs, paa, kamay. Yung mga bali-bali na buto. Maraming masyadong nalalaman si former Yusek Cabral tungkol dyan sa mga goings on ng DPWH even many years before up to now. Talagang ilang pung taon siya ron. So medyo malungkot yun. Bagamat alam ko meron siya mga iniwan na siguro mga informasyon at dokumento. Meron siya mga kinausap na ibang tao tungkol dyan. Meron siya mga sinabihan. The flood control corruption scandal takes a darker turn. Nahulog umano sa bangin ang isa sa mga iniimbestigahan at pinakakasuhan sa Office of the Ombudsman. Siya si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at marami raw siyang nalalaman sa flood control scandal. Sa pagpanaw ni Cabral, may tanong ang taong bayan, mamamatay na rin ba ang katotohanan? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas sa mga kaibigan nating Ilocano na imbag nga rabii. Simulan na natin ang agenda. May foul play nga kaya bigla ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, iniimbestigahan na. Kanyang cellphone at iba pang gadget pinabubusisi ng ombudsman. Death will not protect you. DILG Secretary John Vic Remulla may babala sa mga sangkot sa flood control scandal. Matapos arestuhin, flood control queen Sara Diskaya humarap sa DOJ. Next stop, Korte sa Cebu. Walang tulugan, Malacanang naninindigang pipirmahan ni PBBM ang 2026 budget ngayong buwan. FPRRD fit to stand trial ayon sa independent panel of medical experts. Confirmation of charges sa ICC matutuloy na kaya? At silipin ang makulay na Parade of Stars para sa 51st MMFF. Patay na ang isa sa mga key figures sa flood control scandal na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nahulog umano sa bangin sa Benguet si Cabral. Person of interest ngayon ang kanyang driver. Narito ang agenda report ni Dobby De Guzman. Patay na nang maiahon mula sa bangin ng Camp 4 Cannon Road sa Tuba, Benguet si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. I was dead 1203. 1203. Mga bombero ng Tuba Fire Station ang nanguna sa retrieval operation. Nakatagilid daw si Yusek Cabral nang kanilang makita. Ang daming broken bones. Ano pa? Maraming broken bones sa kanya. Yung mga limbs, paa, kamay. Yung mga bali-bali na buto. Ayon sa driver ni Yusek Cabral na si Ricardo Hernandez, alas 2 ng madaling araw nitong December 18, mula sa bahay ni Cabral sa Tatalon, Quezon City, bumiyahe sila paakyat ng Baguio. Pansamantala silang tumigil pagdating sa Cannon Road. Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami, nagpapalipas po ng ano lang po, tatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito, accident po yung lugar. So doon na rin na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Alas 3 ng hapon nang magpaiwan si Yusek Cabral sa Camp 4 Cannon Road. Binalikan siya ni Hernandez pero hindi na niya makita.
kaya humingi na ito ng saklolo sa mga pulis. Base sa kwento ng driver, mula sa concrete barrier na ito, tumalon si Undersecretary Cabral at tumama siya doon sa mga naglalakihang bato sa ilog. Tinatayang nasa 40 hanggang 50 metro ang lalim ng bangin mula dito sa kinatatayuan kong kalsada. Naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi driver na po niya, may tiwala po sa kanya. Sabi niya sa akin, tutulungan niya po. Dinala sa Cordillera Serenity Memorial Services ang labi ni Cabral. Sabay-sabay dumating dito ang kanyang mga anak at ilang pang kamag-anak. Inimbitahan naman sa Tuba Police Station si Hernandez para maimbestigahan dahil siya ang huling nakasama ni Yusek Cabral. Isang araw bago ang kalunos-lunos na sinapit ni Cabral, isinama ang pangalan niya sa 87 personalidad na pinakakasuhan ng DPWH kaugnay ng flood control scandal. Isa rin siya sa mga sentro ng investigasyon ng ICI. Dahil bilang dating Undersecretary for Planning, marami raw itong nalalaman tungkol sa maanumalyang proyekto ng gobyerno. Dahil dito, hinimok ng ICI ang mga law enforcement agency na pangalagaan ang mga gadget, dokumento at computer ni Cabral dahil mahalaga ang nilalaman ng mga ito para sa isasagawang forensic examination. Hiniling din ng komisyon sa mga otoridad na magsagawa ng investigasyon kung may foul play. Bandang huli, nakiramay ang ICI, gayon din ng DPWH sa mga naulila ni Cabral. Ang PNP naman, kinukonsidera na bilang person of interest ang driver ni Cabral. Ang CIDG na rin ang hawak ng kaso. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Benguet. Sa pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, pinangangambahang malilibing din ang kanyang mga nalalaman sa flood control scandal. Kaya't masusing investigasyon ang isasagawa ngayon ng mga ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges. Sa buhay o sa patay, hindi titigil ang paggulong ng investigasyon sa isa sa itinuturing na worst corruption scandals in Philippine history. Yan ang pinanindigan ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos ang kontrobersyal na pagpanaw ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Isa si Cabral sa mga itinuturing na key personalities sa naging malawakang sistema ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa mga inilabas sa testimonya ng isa pang dating DPWH USEC na si Roberto Bernardo. Sa kabila nito, sinabi ni Remulla na magiging masusi sila sa investigasyon sa pagkamatay ni Cabral, lalo na't possible angle pa rin daw ang pagkakaroon ng foul play. We would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Ilang oras matapos matagpuan ng katawan ni Cabral, agad na naglabas ng statement ang Office of the Ombudsman na nagbigay na sila ng direktiba sa mga otoridad na kunin ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral na kalaunay ipapaturn over sana sa mga investigador ng flood control scandal. Pero ayon kay Secretary Remulla, nagkaroon ng lapses sa parte ng pulis nang i-retrieve ang katawan ni Cabral kagabi dahil naibigay agad sa pamilya ang mga kagamitan at katawan ng dating Undersecretary. Any death of that nature is considered a crime scene. So there must be extensive investigation first before any and all information is released. However, tinurn over kagad sa pamilya yung katawan. There is a mandatory holding period na para makita ang lahat, and there were lapses in that sa nangyari. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, una nang inimbitahan ng kanilang opisina si Cabral para makakuha ng impormasyon kaugnay ng kanilang mga investigasyon bago mangyari ang insidente. Lalo na't nakarating sa kanilang balita na mayroong listahan si Cabral ng mga insertion, DPWH projects at mga personalidad na tumanggap umano ng kickback mula sa ahensya. December 3 raw nang huling magtungo ito sa kanilang opisina. Hindi pa natin nakikita itong listahan. Now, I mean, of course, it's an unfortunate thing that this had happened, pero for those who do have access sana sa kanyang mga computers,
whether personal or for work which may contain itong mga listahan na to, we urge them to please come forward with this list and give the same to us. Bagaman una nang tumanggi ang pamilya na ipasailalim sa autopsy ang katawan ni Cabral, sinabi ni Clavano na willing naman daw silang makipag-cooperate lalo na't maituturing na kahinahinala ang pagkamatay ng dating DPWH Undersecretary. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pinauubaya ng Senado sa PNP ang investigasyon sa pagkamatay ni Catalina Cabral. Ayon kay Senate President Tito Soto, habol nila ngayon ang mga nalalaman ni Cabral sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Hannah T. Maraming masyadong nalalaman si former Yusek Cabral tungkol dyan sa mga goings on ng DPWH even many years before, up to now. Talagang ilang pung taon siya ron. So medyo malungkot yun. Bagamat, alam ko, meron siya mga iniwan na siguro mga informasyon at dokumento. Meron siya mga kinausap na ibang tao tungkol dyan. Meron siya mga sinabihan. Pinapasa na ng Senado sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa manner of death ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Bago pa man naikasa ang Senate Blue Ribbon Committee hearings, una nang lumitaw na si Cabral ay lumapit umano sa staff ni Soto para tanungin kung may mga gusto ba siyang ipa-insert sa budget. Yung staff ko, tinanong sa akin, sabi ko, hindi ako interesado. Kinento ko kay Ping. Sa dekadang pananalagi ni Cabral sa DPWH, kinwestiyon na noon ng Senate Blue Ribbon Committee ang role niya sa pagtanggap umano ng kickback ng mga mambabatas sa pamamagitan ng insertions. Yan ay dahil may nalalaman daw siya sa listahan ng proponents ng line items sa DPWH budget, lalo na't siya ang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership ng ahensya. Hiningi na noon ng komite ang listahan mula sa kanya, pero tila naudlot na ito. Secretary Cabral, itong mga pinag-usapan nating insertions kanina sa flood control, kanino mapupunta yon? Alam mo ba kung kaninong probinsya at district mapupunta yon? Ma-determine po kung saan po mapupunta yung mga nasa You will be able to do that. You will be able to determine that. Kung saan pong engineering district. Yes, and you will be able to submit to the committee kung kanino napupunta yung mga insertions. Si Cabral ang itinuturong isa sa mga di umano'y may alam sa pagpapalit ng budget ceiling o maximum spending limit ng DPWH sa kabila ng pag-set ng DBM dito. Pero tila pinapasa ni Cabral noon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang lahat ng tanong sa kanya. Kalaunan, bumitiw sa pwesto si Cabral sa gitna ng flood control scandal. Sabi ni SP Soto, posible raw nakapag-usap na dati sina Cabral at Senator Ping Lacson, pero hindi niya muna idinetalya ito. Pinag-iingat naman ni SP Soto ang publiko sa mga impormasyong lilitaw tungkol kay Cabral. Mahirap na raw kasing i-verify ang mga ito, lalo na't pumanaw na ang dating USEC. Kinumpirma naman ni Lacson ang nasabing pagpupulong kay Cabral dahil kusa raw itong lumapit sa kanya. Yan ay matapos idawit ni Bernardo si Cabral sa flood control scandal. May senyales daw noon ng pakikipagtulungan si Cabral, pero tila nasa ilalim daw siya ng matinding pressure na hindi maipaliwanag. Naramdaman daw ni Lacson ang pagtitiwala ni Cabral sa kanya kasama ang knowledge nito na hindi kailanman pinakialaman ni Lacson ang listahan ng mga proyekto ng ahensya. Unfortunate at tragic para kay Lacson ang pagkawala ni Cabral dahil malaki sana ang makukontribute nito sa investigasyon sa flood control scandal. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Nakikiramay ang Malacanang sa pamilya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nasa kamay na rin daw ng mga investigador kung ano ang magiging epekto ng pagkamatay ni Cabral sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ikinalungkot ng Malacanang ang pagpanaw ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral matapos mahulog mula sa isang bangin sa Benguet. Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former USEC Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero yun po, muli nakikiramay po tayo. Sa pagtakbo ng investigasyon sa flood control probe,
si Cabral ang itinuturong mastermind umano ng tinatawag na BBM o Baseline Balanced and Managed Parametric Formula sa allocable budget ng DPWH. Ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tanging si Cabral ang nakakaunawa ng formulang ito. At kay Cabral din umano dumadaan ang lahat ng allocables sa mga kongresista. Bago madawit sa anomalyang ito, decorated engineer si Cabral. Sa profile ni Cabral sa National Irrigation Administration, makasaysayan daw ang pag-upo ng 63-year-old na inhinyero bilang unang babaeng undersecretary sa isang male-dominated field gaya ng DPWH. Si Cabral din daw ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Philippine Institute of Civil Engineers. Bukod sa mga parangal kay Cabral dito sa Pilipinas, ilang beses na rin itong na-nominate bilang civil engineer. Isa ring commissioned reservist ng AFP si Cabral na may ranggong Lieutenant Colonel. At sa pagkilala kay Cabral ng iba't ibang organisasyon, ibinahagi ni Cabral ang impormasyong ito tungkol sa kanya. Biggest phobia. Sa report ng pulis, nahulog umano si Cabral sa kahabaan ng Cannon Road sa Tuba, Benguet at namataang wala ng malay 20 to 30 meters down. Sa patuloy na paghahalughog ng Billionaire News Channel, siniyasat namin ang umano'y relasyon ni Cabral sa isang dating managing officer ng construction company na Spider One Construction, si engineer at dating presidente rin ng PICE na si David Sanchez. Pinabulaanan ni Sanchez ang mga paratang na ito at sinabing magkaibigan lang sila ni Cabral bilang dating mga presidente ng PICE. Bago ang insidente, hindi na raw aktibo sa PICE si Cabral at hindi na rin daw nakausap ni Sanchez, kaya ikinagulat nito ang kanyang pagkamatay. Yes, magkasama kami sa PICE and sa organization. We know each other, pareho kaming past presidents eh. We are all national officers. Ang Spider One Construction ay nakapangalan na ngayon sa isang engineer Edna Doliaga. Sa nakuha naming dokumento, inirehistro sa Extension Office ng Securities and Exchange Commission ng Spider One sa ilalim ng mag-amang David at Michael Darren Sanchez. Pero ang principal location ng kumpanya ay nasa Cainta, Rizal. Tinanong natin kung may kaugnayan pa si Engineer Sanchez sa Spider One. Oh, I have interest but I'm not the managing officer. Anya, may shares pa rin siya pero hindi na sa kanya nakapangalan ang kumpanya. Gaya ng sinabi ni Sanchez sa ating panayam, pangalan niya ang nakapirma sa ilang dokumento ng DPWH projects sa mga taong 2018 at 2019. Ngayong taon naman, may 2 proyekto sa Cordillera ang Spider One na may kabuuang halaga ng 71.7 billion pesos. Ano man daw ang gawin ng mga investigating bodies sa kaugnayan ni Cabral sa flood control projects, nasa sa kanila na ito. Dahil lang pumanaw ang dating opisyal, wala naman daw nakabinbing kaso laban sa kanya ayon sa Malacanang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Biyahing Cebu ngayon ang government contractor na si Sara Diskaya para harapin ang kasong kriminal kaugnay sa flood control scandal. Kagabi lang, inanunsyo ni PBBM mismo na inilabas na ang arrest warrant laban kay Diskaya. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo, live mula sa Justice Department. Elijah, ano na ang update? Pinky, sa pangalawang pagkakataon ay nagsauli na ulit ng pera si former DPWH District Engineer Henry Alcantara na nagkakahalaga ng tinatayang 71.38 million pesos. Kung ating matatandaan, hiniling ng Estado na magsauli si Alcantara ng 300 million pesos at kung susumahin, naglalaro sa 118.6 million pesos na lamang ang kanyang balanse. Samantala, bukod kay Alcantara ay dumating din dito sa DOJ kaninang umaga ang mag-asawang Diskaya para asikasuhin ang mga kaso laban sa kanila. Nagsumite ng rejoinder affidavit sa Department of Justice ang tinuguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya para sa tax evasion cases na inihain sa kanila ng Bureau of Internal Revenue. Bago mag-alas 8 ng umaga, nakaparada na sa tapat ng DOJ building ang ilang sasakyan ng NBI na nanggaling pa sa NBI Muntinlupa Detention Facility kung saan nanatili si Sara Diskaya matapos hainan ng arrest warrant sa headquarters ng ahensya. Inaresto ito kagabi para sa umunoy 96.5 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. Naunang dumating sa DOJ si Sara, suot ang bulletproof vest, helmet at tuwalyang pantalokbong sa muka. Halos 1 oras naman ang makalipas nang dumating si Curly,
suot din ang bulletproof vest at inescort ng ilang Office of the Sergeant at Arms personnel ng Senado. Hindi nagbigay ng pahayag ang mag-asawang Diskaya, gayon din ang kanilang legal counsel. Pero may tipid na sagot si Curly sa ilang tanong ng media patungkol sa kanyang asawa at mga anak. Malungkot, ma'am. Paano po sa mga anak ninyo? Yun nga eh. Sa Lapu-Lapu City ang next stop ni Sara matapos mailipat ang kanyang kaso mula sa Davao papuntang Cebu. Pinky, ayon sa DOJ, isinumite na for resolution itong tax evasion case ng mag-asawang Diskaya at tinitignan na sa susunod na linggo magkakaroon na ng desisyon dito. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat. Lyja Bonzo nag-uulat ng live mula sa DOJ. Iniimbestigahan ngayon ng otoridad ang isang hotel sa Davao City kung saan nanatili umano ang Bondi Beach gunmen noong Nobyembre. Pumalag naman ang AFP sa mga ulat na dito nag-training ang mag-amang terorista. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Sa hotel na ito raw sa Davao City, nanatili ang mag-amang sina Sajep at Nabid Akram, ang nasa likod ng terror attack sa Bondi Beach sa Australia noong linggo. Dumating ang dalawa noong Nobyembre 1 at umalis ng Nobyembre 28 pabalik sa Australia. Sa mga panahon yan, halos hindi raw sila lumalabas sa kanilang kwarto ayon sa hotel staff. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang management ng hotel pero tumanggi itong papasukin ang Abante Radio at iba pang media. Ayon sa mga ulat, pakay ng gunmen na inspired daw ang terror group ISIS, ang military-style training sa Southern Philippines. Bagay na pinabulaanan ng Eastern Mindanao Command. We can assure you that the area of Eastern Mindanao Command is free from those terrorists kung meron man. Again, wala pong report na gano'n. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sinasabing biyahe ng Bondi Beach gunmen sa Davao. Police Regional Office 11, along with other agencies, are conducting investigation if indeed they arrived in Davao, if ever they arrived in Davao, where they stay, who are the people they met, or if they only passed by Davao, or indeed they did not arrive in Davao, they stayed in another place. Umalma naman ang Mindanao Development Authority sa bansag ng international media na ISIS hotbed ang rehiyon. Gate nito, hindi dapat husgahan ang Mindanao batay sa kilos o aksyon ng ilang individual lalo pat wala namang ebidensya na ang pagpaplano, radicalization o operational support sa pag-atake sa Australia ay naganap dito. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. National Day of Reflection sa Australia sa linggo. Ito ay para sa mga biktima ng malagim na terror attack sa Bondi Beach. 15 ang namatay sa pamamaril ng magamang gunmen na target ang isang Jewish event noong December 14. On Sunday, flags on all New South Wales and Australian government buildings will be flown at half-mast as a mark of respect for the lives lost and the grief shared across our nation. We invite people across Australia to light a candle at 6:47 p.m, exactly 1 week since the attack unfolded, as a quiet act of remembrance with family, friends or loved ones. We're asking all Australians to observe a minute of silence and talking with media organisations about that as well. This day is about standing with the Jewish community, wrapping our arms around them, and all Australians sharing their grief. Nakatanggap naman ng $1.65 million ang tinaguriang Bondi Beach hero na si Ahmed Alamed.
Yan ay matapos mag-ambagan ang libu-libong katao sa isang donation website. Nasugatan si Ahmed matapos nakipagbuno sa isa sa Bondi Beach gunmen. Ipinresinta sa kanya ang tseke sa ospital ng social media influencer na si Zachary Derenyovsky. I came here with news of people around the world, 43,000 people. Thank you very much. They raised you $2.5 million. I deserve it. Every penny. My pleasure. Thank you very much. If you could say one thing to the people that donated, what would you tell them? Stand to each other, all a human being, and put everything back behind the back and keep going to save life. Save life. Approval ratings ni na PBBM at VP Sara bumaba ayon sa bagong survey. Susunod yan sa agenda. Narito ang inaasahang lagay ng panahon sa Baguio City para sa susunod na 5 araw. Ngayong weekend, asahan ng maulap na panahon sa buong lungsod na may paminsang mahihinang pag-ulan dahil sa amihan. Pagdating ng Lunes hanggang sa Miyerkules, mananatiling maulap ang kalangitan na may tsansa ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Dahil sa amihan, ang temperatura sa Baguio City sa susunod na 5 araw ay mananatiling mababa na nasa pagitan ng 17 hanggang 24 degrees Celsius. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Ramdam na ang holiday rush sa North Luzon Expressway. Narito ang agenda report ni Paolo Barcelon live mula sa Balintawak Toll Plaza. Paolo, anong latest traffic situation dyan? Pinky, simula pa kaninang tanghali ay ramdam ang mabigat na trapiko dito sa may Balintawak Toll Plaza. Kung makikita nyo sa aking likuran, iba-ibang mga sasakyan ang nakapila. Mapa RFID man yan, mapa cash lane man yan. Karamihan dyan ay mga jeep, mga bus at mga modern PUV na talaga namang papunta o pabalik sa mga area ng Pampa. Paolo, balikan ka na lang namin. Maya-maya lamang pinapakita po sa atin ni Paolo ang lagay ng traffic dyan sa North Luzon Expressway kung saan nga ay nakitang mabigat yung daloy doon po sa papasok ng tollway. Balikan po natin siya maya-maya lamang. Fit to stand trial si FPRRD ayon sa unanimous findings ng Independent Panel of Medical Experts. Anila, bagamat frail at elderly si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naiintindihan daw nito ang kinakaharap na kaso at kayang gabayan ang kanyang abogado sa paghahanda ng depensa. Kaya hiling ng prosekusyon sa ICC Pre-Trial Chamber, ituloy na ang confirmation of charges hearing. Sang-ayon naman daw ang Defense Counsel ni Duterte na may sapat na kakayahan siyang maintindihan ang criminal charges. Pero hindi niya umano kayang mag-retain ng impormasyon sa loob ng mahabang panahon. Nananawagan ang kampo ni FPRRD ng isang pagdinig para raw linawin ang konklusyon ng medical panel. Kapwa bumaba ang trust and approval ratings ni PBBM at VP Sara sa latest survey ng Publicus Asia. Mula 24% noong third quarter, nasa 22% na lang ang approval rating ng Pangulo nitong fourth quarter. Bumaba rin sa 15% ang tiwala sa kanya. Ilan sa mga dahilan daw nito,
ang flood control corruption scandal. Si VP Sara naman bumaba ang approval rating sa 34% at trust rating sa 31%. Isa sa mga dahilan daw ay ang kanyang pagbatikos sa administrasyon. Ayon din sa survey, least approved and trusted ang Kongreso at DPWH dahil rin sa flood control scandal. Matapos ang ilang delay sa BICAM, handa raw mag-all-nighter si Pangulong Bongbong Marcos para lamang mapirmahan ang 2026 budget bago matapos ang taon. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Kung kailangan hindi matulog, gagawin daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos, maipasa lang ang 2026 budget bago matapos ang Disyembre. Kailangan pag-aralan po. Sa Pangulo po, di po kailangan magkaroon ng Christmas break. Kailangan po talagang aralin ito at pipilitin na mapirmahan po ito bago magtapos ng taon. Bagaman huli na sa itinakdang deadline, goal daw talaga ng Pangulo ang iwasan ng isang reenacted budget. Gahol man sa oras, bubusisiin daw ni PBBM nang masinsinan ang budget at kung may kailangan i-veto, hindi raw magdadalawang isip ang Pangulo na gawin ito. Kaya naman ngayong holiday season, dito lang daw sa Pilipinas mananatili si PBBM. Dagdag ng Malacanang, inasahan din daw ng ehekutibo na on time ang pagsasubmit ng enroll bill. Pero sa kabila nito, pipilitin daw ng Pangulo na maaral ang budget ng maayos. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kampante naman si Senate President Tito Soto na mapipirmahan ni PBBM ang 2026 budget bago matapos ang taon. Pero dadaan daw muna ang approved BICAM version sa butas ng karayom sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nanindigan si Senate President Tito Soto III na hindi pipirma sa BICAM report kung ito ay summary lamang. Gayaan niya sa mga nakaraang BICAM reports sa budget ng pamahalaan. Noong nakaraang taon, naging questionable ang BICAM report para sa 2025 budget dahil sa ilan umanong blanco sa line items, dahilan kaya ilang senador ang hindi lumagda sa BICAM. Kaya si SP Soto ayaw na itong maulit ngayon. Hindi pwede. Ang usapan namin, tapos na tapos. Enrolled bill na. Enrolled bill na bago namin i-ratify. In other words, yung lahat ng laman nun, malinaw, nandun na lahat, pati mga supporting materials, supporting provisions, andun lahat bago namin i-ratify. Kaya sa pagbabalik sesyon niya sa Lunes, December 22, na siyang huling araw dapat ng sesyon ng Senado, ay pagdidesisyonan nila ang pagpapalawig pa ng session days hanggang sa December 29. Paliwanag ni Soto, kailangang bigyan ng sapat na oras ang Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Senado at Kamara na mailagay ang lahat ng pagbabagong napagkasunduan sa isinagawang Open BICAM. Pagtitiyak ni Soto, maipagmamalaki na transparent at malinis sa anumang insertion ang panukalang budget sa susunod na taon. Transparency and accountability na katulad na sinabi namin, yun ang talagang may pagmamalaki natin doon. There were no midnight deals, there were no last-minute insertions, no insertions whatsoever ang pinayagan namin. As long as we're there in the Senate, as long as I'm Senate President, I will not allow any insertion. Umaasa si Soto na kapag naratipikahan na ang panukalang batas para sa 2026 budget ay malalagdaan din agad ng Pangulo kahit sa December 29 pa ang target na ratification. Nakapost naman kasi ani online sa transparency portal ng Senado at ng Kamara ang panukalang budget at ina-update ito alinsunod sa mga napagkasunduan sa BICAM meeting. Maari na niya itong ma-review ngayon pa lang ng Malacanang para kapag naratipikahan na ay maari nang malagdaan ng Pangulo kinabukasan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Isinapubliko man ang BICAM, tila pork-ridden pa rin daw ang 2026 budget ayon sa People's Budget Coalition. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Todo bantay ang People's Budget Coalition sa 2026 budget para hindi raw malusutan na magkaroon ulit ng mga questionableng alokasyon, lalo na't hindi pa raw nare-resolba ang mga issue sa 2025 budget na sinasabing worst budget in Philippine history. Paliwanag ng koalisyon, may 3 pork barrels sa budget.
ang soft pork barrel na nasa mga ayuda programs ng pamahalaan gaya ng MAIFIP at AIX. It actually forwards a patronage-based system of politics. No? So rather than a rules-based system, for example, 4Ps or PhilHealth, these are rules-based or universal that you know exactly what you are entitled to as a benefit. These encourage patronage where you have to go to a politician, you have to ask for health care, you have to ask for a guarantee letter. And then a lot of times, the politicians will tend to favor kung sino yung mga political allies nila. That's the individual distribution. And then on the macro allocation level, the allocations favor those who are closest to those in power. Hard pork barrel naman ang tinatawag na allocables, gaya nga ng napunta sa ghost flood control projects. Ang alokasyon nito ay depende sa political accommodation. Imbis na mapunta ang mga proyekto sa mga lugar kung saan ito kailangan, napupunta ito sa mga distrito ng mga kongresista na sinasabing malapit sa kusina. Shadow pork barrel naman ay ang mga unprogrammed appropriations na nagagamit para i-extend ang budget beyond sa inaprubahan ng Pangulo. Dito raw na ipapasok ang mga insertion. There's a chance na ma-implement siya, there's a chance na hindi. So, nagiging shadow budget siya because yung oversight, yung accountability is not as clear as with the rest of the programmed or regular appropriations. Para sa koalisyon, maganda naman ang naging hakbang ng Senado na bawasan ng DPWH budget para maputol ang overpricing sa mga proyekto. Pero mapapansin daw na binabawi ito ng Kamara sa pamamagitan ng pagtaas ng budget sa ayuda programs. 120 billion ang tinaas sa soft pork. And this really favor the congressmen more than the senators, I think. You give it to people and then you're not sure kung totoong tao yun or you're not sure kung mahirap talaga sila. Unlike an infrastructure, physical siya, you can validate it. Oo. So soft pork, delikado pa rin talaga siya. Ayon sa People's Budget Coalition, ramdam na ng pamahalaan ang pressure mula sa publiko at kailangan nang ibalik ang tiwala ng tao. Kaya gumagawa sila ng paraan pero marami pa ring tanong. Hindi pa rin daw sapat na naka-livestream ang BICAM hearing para sa budget. Nali-livestream nga siya, but why aren't we allowed to be there in the room? In other committee hearings, in other sessions of Congress and Senate, we are allowed to be there. Why is the BICAM the exception? Importante rin daw kasi na makita kung may side huddles at caucuses para sa agenda. Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Pinalilipat ng dose-dosena ang medical group sa PhilHealth ang pondo para sa kontrobersyal na MAIFIP program. O umano ay Health Pork Barrel. Handa raw silang dalhin ang kanilang laban hanggang sa Korte Suprema. Dapat alisin na ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program. Ito ang panawagan ng Health Professional Alliance na binubuo ng 72 medical groups. Hindi naman natin alam saan pumupunta yung MAIFIP. Ilan ang nakakatanggap. We don't know ilan ang na-reject sa MAIFIP na yan. It's all in hidden ledgers with our lawmakers and executives. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni Health Professional Alliance Convener Dr. Antonio Dans na kahit mayayaman ay nakatatanggap ng tulong mula sa programa. Alam daw ito mismo ng Department of Health. If you look at MAIFIP, if you divide Filipinos into 5 quintiles, no? Pinakamayaman, mayaman, pinakamayaman, mahirap, pinakamahirap, at yung gitna. No? Yung mga mayaman, their average support from MAIFIP is around 30,000. Yung mahirap, ang average support nila when they request for MAIFIP is only 10,000. Bakit po parang baliktad? Baliktad talaga. Kinwestiyon din ni Dans ang proseso ng pagkuha ng tulong pinansyal mula sa MAIFIP. Sa ilalim ng programa, kailangan kumuha ng guarantee letters ng mga pasyente sa mga senador, kongresista o iba pang government officials. Ayon kay Dans, discretionary kung magkano ang ibibigay sa mga benepisyaryo. We know patients who got support from MAIFIP, they got from AIX, they got from PAGCOR, they got from PCSO. Kasi kung marunong ka, makakakuha ka eh. Kung marunong ka at matyaga ka. Yes, matyaga ka. At merong nagbabantay doon sa kamag-anak mong may sakit. Yeah. No? But most of the poor, sila na yung tagabantay, sila pa yung tagapila. To us,
it's a moral failure of MyFIP. In need na nga sila of healthcare, tapos you're going to ask them to beg for funds. Plano ng grupo na questionin ang MyFIP sa Korte Suprema on 3 grounds. First is the Post-Enactment Authority. Yung ikaw na yung gumawa ng batas, nung nagawa yung batas, ikaw pang mamimigay ng pera. It's the pork barrel issue. No? Second is because of the loss of protections that exist in PhilHealth. The Universal Healthcare Act says we cannot pay for technology that has not been assessed carefully through a process, FDA, Health Technology Assessment Council, the drug formulary. In our provisions for MyFIP, they can prescribe any drug, even if it's not in the formulary. And then the third is yung spirit of the law is that PhilHealth should be the primary payer when we get sick. Kaya panukala ng alyansa, ilagay na lang sa PhilHealth ang pondo para sa MyFIP. So that it is programmed, planned, transparent, equitable, and distributed fairly. Pero giit ni Dance, dapat ding i-pressure ang PhilHealth na pagandahin ang serbisyo nito. Because if they don't, di ba, they're just aggravating that cycle. You're not performing, we won't give you next year. So we are helping them. Okay. And I think we have a good leadership in PhilHealth now. Naging sentro ng kontrobersya ang MyFIP kasunod ng budget hike nito sa 2026. Mula higit 24 billion sa National Expenditure Program, sumirit ang pondo sa 51.6 billion pesos sa inaprubahang bersyon ng BICAM. Balikan po natin ngayon si Paolo Barcelon para sa traffic situation dyan sa North Luzon Expressway. Paolo, go ahead. Pinky, gaya nga ng nabanggit ko kanina ay kanina pang tanghali, ramdam na yung pagbigat ng pila ng mga sasakyang pumupunta dito sa Balintawak Toll Plaza. Kung makita nyo nga sa aking likuran ay pasado alas 6 na ng gabi. In fact, 6:40 pasado na at marami ng mga sasakyan ang bumabiyahe. Either mga bus ito na papuntang norte o di kaya yung mga biyahe na papunta ng Bulacan. Ayon kay NLEX Traffic daw ito na maraming kababayan natin ang maaga nang umaalis para makaiwas sa inaasahang holiday rush sa susunod na linggo. Na-monitor po natin na talagang pagkapasok po ng toll plaza, nag-umpisa na pong kumapal yung dali ng traffic dito sa after Balintawak Toll Plaza, kung saan masasama pa po doon sa may flow coming from Mindanao Toll Plaza, yung papasok din dito sa NLEX at saka yung galing Karuhatan na papasok din ng NLEX, actually yung mga galing Manila area, Caloocan area. Dagdag pa ni Ignacio, sa tuwing papasok ang Pasko at ang holiday season, tumataas ng 5% araw-araw ang daily volume ng mga sasakyan kaya't bumabagal na rin ang traffic situation. Dahil dito, nagtalaga na rin ng dagdag na tellers para sa cash lanes ang NLEX management, gayon din ang pagtatalaga ng mas maraming traffic patrol at emergency medical personnel na siya namang aalalay sa mga posibleng madisgrasya sa daan. May pinatutupad na rin libreng towing service para sa Class 1 vehicles at payo rin ng management mas mainam ng gumamit ng RFID para iwas hassle sa inyong mga pagbiyahe. Maaari ring tumawag sa hotline na 135,000 sakaling mga ilangan ng motorist assistance. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Paolo Barcelon, nag-uulat ng live mula po dyan sa Balintawak Toll Plaza. Oil price rollback, asahan na sa linggo ng Pasko. Susunod yan sa agenda. Narito ang tala ng panahon sa Palawan para sa susunod na 5 araw. Ngayong weekend, mananatiling maulap ang kalangitan sa Palawan na may paminsan-minsang kalat-kalat na may hinang pag-ulan dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Conversion Zone o ITCZ. Pagsapit ng Lunes hanggang Martes, mas maulan na panahon ang inaasahan. Magkakaroon ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan dahil pa rin sa ITCZ. Pinag-iingat ang lahat sapagkat ang mga pag-ulan na ito ay posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking lugar.
Pagdating ng bisperas ng Pasko, inaasahang bahagyang huhupa ang mga pag-ulan pero mananatiling maulap ang kalangitan. Ang temperatura sa Palawan sa loob ng 5 araw ay maglalaro mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tiwala si Senate President Tito Soto na mapipirmahan ni PBBM ang 2026 budget bago matapos ang taon. Kung maantala man daw ng kaunti, walaan niyang problema. Yan ang agenda report ni Hannah T. Posible umano ang reenacted budget kung madedelay ang pirma mula sa Pangulo para sa 2026 budget. Pero wala naman daw ito masyadong impact ayon kay Senate President Tito Soto. Kung madelay man sila, ilang araw lang. O siguro pwede mong masabing nagkaroon ng reenacted budget for 2 days, 3 days, 5 days. Noong panahon nga namin nila President Duterte, 3 months nga yung reenacted eh. Di ba? Pero hindi naman katulad ng ibang nangyari noon na buong taon. 2 taon yata yun. Election year eh. Parehong reenacted. Buong budget, buong taon. Hindi mangyayari ngayon. Ito, matter of days. Extended ang sesyon ng Senado hanggang December 29 at inaasahan ni Soto na mapipirmahan agad ng Pangulo ang tinatawag nilang pinaka-transparent na budget, lalo na't nakamonitor daw ang Malacanang sa budget deliberations at BICAM. Kung hindi, meron pa rin mga safeguards ang palasyo dyan kung tutuusin So hindi, madelay ba niyan? Magkaroon ng reenacted budget? What? 1, 2 days? January 3, 4, 5? Ganun lang yan. Makapangyarihan naman daw ang palasyo pagdating sa kung paano ihahandle ng maayos ang pondo, kaya wala siyang nakikitang problema rito. Aside from the budget na pwede siyang mag-veto, kung hindi niya na-veto at tumakbo na yung budget at meron siyang hindi gusto, pwede niyang huwag iparelease yung funding for that particular project or whatever. Una nang sinabi ng palasyo na ayaw nila ng reenacted budget dahil ma-adopt ang corruption-driven na pondo ng 2025. Hindi pa naman daw tapos ang Disyembre at sabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, may enough time pa pag-aralan ng pondo. Inabot ng halos 5 araw ang kauna-unahang open BICAM kung saan nag-reconcile ang Senado at Kamara pagdating sa kanilang mga bersyon ng budget. May birth pains man, inaasahan ni Soto na magiging smooth na ang succeeding open BICAM meetings. Ito na raw ang sagot sa panawagan ng mga Pilipino sa transparency dahil walang midnight deals na nangyari sa BICAM. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. May mga karapatan ng migrants sa New York. Ito ang mahigpit na paalala ni Mayor-elect Zoran Mamdani sa gitna ng tumitinding immigration crackdown ng Trump 2.0. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Len Almadin Thornhill. I'll protect the rights of every single New Yorker, and that includes the more than 3 million immigrants who call this city their home. But we can all stand up to ICE if you know your rights. New York City Mayor-elect Zoran Mamdani releasing this Know Your Rights video, a message aimed at informing immigrants how to protect themselves when approached by immigration and customs enforcement agents. We knew that was the mayor-elect's agenda. He's anti-ICE, so he's just arming him with this information, which is, of course, it's polarizing because not every New Yorker is supporting his agenda. Michael Alcazar is a former New York City police detective, now a criminal justice professor. Ayon kay Alcazar, dahil mas informed na ang mga migrants, ICE could shift its tactics. So they're probably going to focus basically on the courthouses where where migrants are, I guess, meeting judges to kind of like sort out their immigration status. They'll have to stick to the public arena. Mamdani's warning comes as ICE enforcement intensifies across New York City, including a controversial incident in Queens.
baby! Come out here! I have my baby! No! Come out! Advocates say ICE agents entered the home without a warrant, without identifying themselves, at nakatutok pa raw ang baril habang may mga batang nanonood. The New York Immigration Coalition says this is part of a broader pattern of aggressive ICE operations. Newly released government data, analyzed by the nonprofit Newsroom Documented, shows exactly who is being targeted. According to their analysis, 58% of all ICE arrests in New York City this year involved people with no criminal convictions or pending charges. Para sa Filipino immigrant communities, lalo na yung mga mixed status households, these numbers matter. Many families who've been here for years may not realize they could still be vulnerable. And while advocates say the taxes are creating fear, Alcazar argues ICE is using its legal authority and casting a wider net dahil sa biglaang pagdami ng undocumented migrants in recent years. It does seem unfair, but if you're not in this country legally, if you didn't, come through this country utilizing the proper protocols, like my family, it wasn't that easy for my family to come over here. We had to wait years to come to the United States, and then because of the Biden administration, of course, undocumented migrants just entered the nation illegally. So I think it's unfair that they're being deported, but I think it's also fair that they're righting the ship because of this influx of migrants. For Filipino and mixed status families, Mamdani's message is a reminder to stay informed and ready. Meanwhile, Homeland Security denies the allegations in the Queens incident, saying no gun was used and the agents lawfully entered the home. Para sa Agenda, Len Amadin Thornhill, Billionaire News Channel, Manhattan, New York. Kasado na ang rollout ng bagong software na magsisilbing digital one-stop shop para sa pagproseso ng trade documents ng mga negosyante sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Pirmado na ng DICT, Public-Private Partnership Center, at ng private sector partners ang kasunduan para sa rollout ng bagong Integrated Trade Facilitation Platform software ng bansa. Layo nitong gawing mabilis ang business process registration, lalo na sa mga importer, exporter at international trader. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda at sa Singaporean software provider na Tradex, lampas 70 government agencies ang inaasahang gagamit ng nasabing software. The objective of the single window is to have as you said, a one-stop shop for the trader to do all import and export related transactions, whether it be with the government or other private sector stakeholders. This will have a major impact in terms of preventing smuggling. Kasi yun naman talaga yung gusto na nating itigil, di ba? Once the processors are electronic and transparent, usually deterrent na yun eh. Sa ilalim ng programa, maaari nang mag-file ang traders ng mga dokumento o permit sa pamamagitan lamang ng isang digital portal na mabilis ding ma-access ng government agencies. Inaasahang unang makikinabang dito ang agri-exporters dahil ayon kay Aguda, isa ang Department of Agriculture at Bureau of Customs sa mga unang ahensya na magte-train para sa nasabing software. Pabor ang malalaking business organization sa programa. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade Brian Ang, malaking advantage para sa mga negosyante ang makabagong teknolohiya gaya ng AI at digitalization. Bukod dito, maipapakita nitong kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga kapitbahay nitong bansa gaya ng ASEAN, kung saan 2026 host country ang ating bansa. Well, with the ASEAN, you have all the eyes of our neighbors on us. And we are often thought of as the lagging brother in ASEAN. But if we show them all of these developments, at least in the digital sector, then they will be able to hopefully consider a foreign direct investment into the Philippines. And also more cooperation on the trade side. Because nagiging competitors tayo eh. So what we have to actually do is become allies with ASEAN.
Para naman kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, makakatulong ito na mapabilis lalo ang proseso ng export sa bansa, lalo na sa mga rehiyong nasa labas ng Metro Manila. That should be able to help in other big ports. Makakatulong yun. Dahil ma-check kayo yung mga appraisal, mga assessment na binibigay ng mga tao ron. So, mababawasan yung source of corruption. Nasa 400 million pesos ang halaga ng software na sumailalim sa public-private partnership. Sisimula na ang training at implementation nito sa unang quarter ng 2026. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Pamasko naman sa mga motorista, asahan ng oil price rollback sa susunod na linggo. Posibleng bumaba ang presyo ng gasolina ng 1 peso and 20 centavos per liter. 1 peso and 70 centavos kada litro naman ang tapya sa diesel at 1.75 sa kerosene. Ayon sa Energy Department, dulot ito ng malakas na supply ng langis at mahinang demand sa merkado. Habang nananatiling mahigpit ang kompetisyon sa local auto market, ilang car brands ang umaangat dahil sa electrification nito. Isa riyan ang Honda. Ang detalye sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Sa kabila ng overall soft numbers ng auto industry, ilang mga car brands ang umaarangkada sa merkado. Isa rito ang Japanese legacy brand na Honda na pinamumunuan ngayon ni Rie Miyake, ang first female president ng Honda Cars Philippines. Ayon sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers, steady sa 7th place ang Honda pagdating sa market performance. We look back at 2025 current situation also. The market itself is really competitive. However, we are so proud. We are one of the brand who grew faster than the market. So we are expecting further growth in the coming year as well. As of November, nakabenta ang Honda ng halos 15,000 units, mas mataas kumpara sa mahigit 14,000 lamang noong 2024. Katumbas ito ng 5% growth ng brand. At ang nagdadala raw ng momentum ay ang electrified models nito. Our sales for the hybrid models also doubled compared with the previous year. And now there's a lot of auction for the electric vehicles. However, to the past, we believe that considering the current market situation and also the infrastructure, hybrid vehicle is the best solution for the customers. Isa sa mga big news sa Honda ngayong taon ay ang breakup nito sa bilyonaryo Zubelda Ayala family na magpapatakbo na lamang ng Honda dealerships hanggang December 31. Pero ayon kay Miyake-san, wala itong negative impact sa operations nila dahil may bago nang magte-take over ng mga dealership. Together with existing dealership and the new principals and also with new subsidiary to directly operate the dealership, we believe we are able to elevate our customer experience and we are also able to even closer to the market. 35 years na ang Honda dito sa Pilipinas at para i-celebrate ang milestone, dala nila rito sa Honda Fest ang kanilang full model lineup, bringing stories, innovations, and a little more time with the people who have been part of the journey. Highlight ng event ang preview ng Prelude, ang nagbabalik na sport coupe ng Honda na ngayon ay isa ng hybrid model. Kahit electrified na, nananatili pa rin ang sporty DNA ng Prelude, anchored on Honda's fun-to-drive philosophy. Next year ang official launch ng Prelude at inaasahan din ang pagdating ng battery electric models ng Honda gaya ng Zero Series. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Ang Alas Pilipinas na ang bagong reyna
ng beach volleyball sa Southeast Asia. Ito ay matapos nilang patumbahin ang 8-time defending champs na Thailand sa 33rd SEA Games. Ang detalye sa bagong historic moment na ito sa agenda report ni Sheila Salaysay, live mula sa Bangkok, Thailand. Sheila, go ahead. Willard, sumasabak ngayon ng Team Pilipinas sa isang full-on gold medal marathon dito sa 33rd Southeast Asian Games at ramdam ang tsansa ng panalo sa lahat ng laro ngayong araw. Day 10 na nga pero nag-aapoy pa rin ang aksyon. Kasaysayan sa Pattaya Beach, sa kauna-unahang pagkakataon, gold medal ang Pilipinas sa Southeast Asian Games Beach Volleyball 2025 matapos patumbahin ang host na Thailand. Dinomina nina Cici Rondina at Bernadette Pons ang Thai duo na sina Worapir Charayakorn at Naporn Rapat 21-17 to 21-15. Sobrang saya dahil nandun na sa Bernadette Pons na sobrang pagkimala namin doon at nakapag-gold din kami sa international and sobrang grateful kasi may mga kasama kami, may mga teammates, mga coaches, management kami na alam nagtitiwala po ito sa amin. Ang ginawa lang talaga namin is magtrabaho. Sabi ko nga, pagiging consistent lang kami. Podium nandiyan lang. So, ayun, I think consistency lang talaga yung nakakita namin kaya kami nakapag-gold ngayon. And syempre, yung tiwala din talaga namin na makuha itong gold. Sobrang grateful ko lang din talaga kay Lord kasi I manifested, in-manifest ko talaga itong gold namin. Ilang beses ko rin imagine yung moment na ganito. Minsan nanuluhan na lang ako bigla kasi na-imagine ko yung moment na to. So, totoo pala talaga yung manifestation. Yes. Pero syempre may kasamang hard work. Sobrang happy ko talaga na nakuha namin yung game. Alam namin na hindi madali. Ilang beses na defending champion ng Thailand. And isa din talaga to sa reason namin kung bakit kami umalik sa beach. Samantala, nilampasan nila Rodriguez at Villapando ang Udon Chave at Mumong pair sa isang 3-set thriller, 21-13, 17-21 at 15-6. Ginto ang nakuha ng RP Blue Girls matapos mabog sa ika-6 na inning at patumbahin ang Singapore 4-1 upang i-lock in ang back-to-back gold sa women's softball ng 33rd Southeast Asian Games. Isang panalong lalong nagpatibay sa kanilang legend status bilang nag-iisang bansa na may gintong medalya sa kasaysayan ng women's softball. Ngayon ay may ika-11 sunod na titulo at patuloy pang nagdaragdag. Ginto din ang men's team bowling sa finals. Ang powerhouse quartet na Mark Jesus San Jose, Kenneth Chua, Mark Dylan Custodio at Artegal Barrientos ay naghatid ng score na 981 para talunin ang host Thailand na may 865 sa thrilling na final showdown. Sumabog ang ice track kanina nang magpakita ng sobrang bilis si Peter Gross-Close sa isang nail-biting ice sprint na may oras na 43.257 seconds. Binira niya ang huling ikot at nilampasan si Chai Tisong para kunin ang ginto sa men's 500-meter short track speed skating. Matapos ang kanyang silver sa 1500 meters, 2 medalya na agad ang nauwi niya para sa Pilipinas. Ice cold, fast na panalo. Dagdag pa dyan, may bronze din ang Pilipinas sa men's at women's team relay. Total ice domination. Sa hardcourt, all ice sa basketball. Double gold showdown laban sa Thailand kasalukuyang ongoing ang women's 5-on-5 finals. Target din ng Gilas ang malinis na double sweep. Ang men's team balik aksyon mamaya para depensahan ang titulo at hatakin ng isa pang ginto laban sa host country. Tip-off ng men's 5-on-5 finals alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas. Sa men's indoor volleyball team, lalaban naman kontra Vietnam para sa bronze, all heart at all grit. Sa boxing, silver medal ang inuwi ni Ira Villegas nang yumuko sa kalabang Thai na si Chut Tamat Raksat via unanimous decision. Gold mode naman ang Team PH, sumasabak para sa ginto sina J. Brian Baricuatro, Jara Flint at Yunir Marshall at wala silang uurungan. Isang makasaysayang pilak ang nasungkit ng Team Pilipinas sa kauna-unahang women's hockey tournament sa SEA Games.
As of 5 p.m. sa medal tally, nangunguna pa din ang host country Thailand, pangalawa ang Indonesia, sinundan ng Vietnam, Malaysia at Singapore. Ang Pilipinas ay nasa 6th place na may 43 gold, 64 silver at 139 bronze medals. At katatapos lang ng laro ng Alas Pilipinas Men's at nakuha nila ang bronze medal in 5 sets kontra Vietnam at gano'n naging intense ang kanilang laban. Ang mga highlights at iba pa nga ang games, resulta, yan ay ibibigay ko mamaya. At syempre hindi papahuli ang Team Pilipinas, tuloy ang laban, tuloy ang paghakot ng medalya mula dito sa Bangkok. Ako si Sheila Salaysay ng POC Media para sa Billionaire News Channel. Willard? Maraming salamat, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Bangkok, Thailand. The MMFF fever hits the streets as participating celebrities join this year's Parade of Stars. My Agenda Report, si Ian Maganoy. Pasado alas 2 ng hapon ngayong Biyernes ay sinimulan ang ika-51 Metro Manila Film Festival. Sa pamamagitan yan ng bongga at makukulay na parade sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Bagay na inabangan din ng mga fans. Sunod nitong binagtas ang Senator Hill Puyat Avenue, Ayala Avenue, Makati Avenue, JP Rizal Street, AP Reyes Street, and will conclude at Circuit Makati City. Bumida sa parada ang mga floats na tampok ang film entries at starrings mula sa Love You So Bad, The Unmarried, Imperfect, Bar Boys, Call Me Mother, Reconnect, Manila's Finest, at Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Ang ilang mga bumubuo ng MMFF, niyaya na rin ang publiko na panoorin ang kanilang pelikula na ipapalabas sa mga sinehan simula December 25. Yung mga persons with Down syndrome na actors namin, 10 yun sila. In addition namin, hinanap naman sila last year pa, October. Tapos hanggang May, winorkshop namin sila. So isang taong paghahanda to for this, Metro Manila Film Festival. Maraming mga genres, iba't iba. Kung gusto nyo maiyak, kiligin, ma-in-love, matakot, sumaya, ma-feel good para sa pamilya. So marami po kaming ino-offer, 8 pelikula po, lahat magaganda. Confident kami na may mapipili kayo. Dapat ninyong abangan, syempre, ang kakatakutan ninyo this December 25. And for sure, mapapatawa din kayo dahil may mga scene kami doon na hindi nyo ina-expect na mangyayari. Siniguro naman ng MMDA ang maayos na daloy ng trapiko sa gitna ng parada. Sa ngayon, umaasa ang ahensya na mahihigitan ng 51st Metro Manila Film Festival ang 800 million peso mark ticket gross sales noong nakarang taon. Lalo't karamihan anya sa mga pelikula ay pinag-isipan at pinagbuhusan ng talento mula sa lokal na industriya ng pelikula ng Kalakhang, Maynila. Para sa Agenda, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Bonnie Bailey is feeling the love from Filipino fans. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, sinabi ng singer na para na siyang Pinoy by association. Feeling blessed daw siya na after all these years, patok pa rin ang kanyang song na Ever After at naging TikTok dance challenge pa. I did write the lyrics. I wrote them in my living room. And that's what also makes it, you know, for me, it was always very therapeutic to write. And I used to journal all the time. And, you know, one day I'm sitting on the couch, I was listening to this beautiful song and getting inspired with lyrics. And there it was. I had no idea that that day I was writing something that would touch so many people's hearts. I've had people send videos of them like during a terrible storm that has happened. There was a typhoon, and then you'll see people doing the Ever After dance challenge in the middle of the waters as a constant reminder of like, it doesn't matter what is going on in your life. There's always something to be positive about, and I feel. And this December, Bailey is turning that love into a special Christmas treat. She will be holding a show inspired by her iconic hit sa Noctos Music Bar tonight, December 19. Y'all remember the HR executives of viral Kiss Cam moment sa Coldplay concert? Well, she's finally speaking up.
Kristen Cabot made headlines noong July after she and former tech CEO Andy Byron were caught having an affair sa show ng Coldplay sa Massachusetts. Both Cabot and Byron have since resigned from their jobs. Sa separate interviews sa New York Times at The Times, she admits na naging crush niya ang kanyang former boss. Cabot also shared how hard it has been for her to find another work on top of harassment. Even her 2 children daw are embarrassed of her. Criticized din ni Cabot ang ex ni Coldplay frontman Chris Martin na si Gwyneth Paltrow. The actress kasi was featured in an astronomer ad mocking the scandal. Ayon kay Cabot, what a hypocrite. Taylor Swift, may early Christmas gift na naman sa fans. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Tagaytay City sa susunod na 5 araw, mula ngayong weekend hanggang araw ng Martes, asahan ang maulap na panahon sa buong lungsod na may panakanakang pag-ulan. Pagsapit ng Miyerkules, bisperas ng Pasko, muling gaganda ang panahon sa Tagaytay. Magiging maaliwalas at presko ang lagay ng kalangitan, perpektong panahon para sa mga nagbabalak magdiwang ng Pasko sa lungsod. Samantala, mananatiling malamig ang temperatura sa Tagaytay City sa loob ng 5 araw na maglalaro mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa Elliptical Road, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light to moderate naman ang kabilang lane. Death under suspicious circumstances. Yan ang tawag ni Acting Justice Secretary Frederick Vida sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral. At alinsunod daw sa Department Circular No. 13 ng ahensya, obligado ang otoridad na magsagawa ng autopsy sa labi ni Cabral. Lumutang ang usapang yan dahil sa mga ulat na ayaw ng pamilya ni Cabral na sumailalim ito sa autopsy. Pero git ni Vida, kailangan nilang protektahan at i-preserve ang interes ng Estado. Ayon din sa DOJ, magpapatuloy ang investigasyon sa mga posibleng ill-gotten wealth ni Cabral. May pagdududa ang ilang mambabatas sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Marami raw kasing makikinabang sa kanyang pagpanaw. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang peking pagkamatay pwedeng magamit para makatakas mula sa criminal liability. Ayon yan kay Senator Kiko Pangilinan. Anya, ayaw niya maging insensitive pero dahil bilyones ang pinag-uusapan sa flood control scandal, ipinapanawagan niya ang pag-iimbestiga sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nangyari na raw kasi ang fake death dati para makatakas mula sa corruption allegations. Halimbawa ang kay Mary Ann Maslog, ang textbook scammer na kinonvict ng Sandigan Bayan matapos pekein ng kanyang pagkamatay. 1998 lumitaw ang scam tungkol sa humigit kumulang 20 million peso textbook contract at 2019 ang ibalita ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan na namatay si Maslog. Pero sumulpot siya noong 2024 sa pangalang Jessica Cese Francisco. Sa paghahalukay ng Billionario News Channel, natuklasan naming matagal ng di umano'y dumping ground ng mga bangkay ang sityo sa Tuba Town sa Benguet. Sa Tuba rin natagpuan ang katawan ni Cabral. May isang 2019 report na nagsabing may 5 katawan na noon ang natagpuan sa ilalim ng highway sa Tuba at nade-decompose na ang mga ito. Bunsod ng pagkamatay ni Cabral, lumitaw din muli ang footage niya online sa isang House Budget Deliberations nitong Setyembre na may bandage ang daliri. September 5 nangyari ang House hearing at ayon sa netizens, ang pagkabenta ng kanyang daliri ay bunsod ng di umano'y agawan nila ng papeles ni Representative Leandro Leviste na magkita ang dalawa sa opisina ni Cabral isang araw bago ang pagdinig. Paglilinaw ni Leviste, September 4 na magkita sila ni Cabral para sa DPWH files at ipinakita niya ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre.
may kopya rin umano ang DPWH ng mga ito. Una nang binanggit ni Leviste sa amin na bago pa mag-Setyembre, humingi siya noon kay Cabral ng listahan ng budget ng bawat congressional district. Si Cabral ang itinuturong may kaalaman sa budget insertions at proponent ng mga line items sa DPWH budget, dahilan para sabihin ng ilan na malaking kawalan ng kanyang pagkamatay dahil sa lawak ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Isa ang Robinsons Land Corporation sa top contributors sa property growth ng bansa. At dahil jam-packed ang 2025 para sa RLC, asahan ng mas pinalakas nilang mga development sa susunod na taon. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Isa ang Bridgetown sa pagitan ng Quezon City at Pasig sa mga premier development ng Robinsons Land sa Metro Manila. Kaya naman ang mga residente ng kalapit na mga lugar, todo pasyal ngayong Christmas season sa Bridgetown dahil maluwag na, maaari pang mapagsabay ang work, play at leisure. Kada December, madalas kong iniikot yung mga anak ko sa mga pasyalan para ma-enjoy din nila yung December. Peaceful siya kapag gusto mong mag-isip-isip. Ito yung get to go. Bukod sa malawak na spaces sa lugar, nandoon din ang The Victor, isa sa mga pinakamalalaking obra at estatwa sa ating bansa. Itinanyag ang The Victor na disenyo ng Filipino-American visual artist na si Jeffrey as the best landmark design sa buong Asia mula sa prestihiyosong Property Guru Asia Property Awards. Patunay ng lakas, tatag at ambisyon ng Global Filipino. Ayon kay RLC President Maybel Aragon Gobio, simbolo ang The Victor ng mga pangarap at pagsisikap ng Pilipino sa isang development na tila salamin ng modernisasyon ng ating bansa. Ang kanyang nakataas na kamao ay paalala na kahit anong hamon ay kaya nating lampasan. Siya ay simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa mga atleta, mga manggagawa, mga estudyante at lahat ng mga Pilipino na araw-araw ay lumalaban para sa pangarap. Bukod sa Bridgetown, kilala rin ang Robinsons Land sa buong Pilipinas na isang matatag at prestihiyosong real estate developer ng mga shopping mall, offices, hotels and resorts, residences, estates at logistics. At dahil sa galing at talino ng Pilipino, nakilala rin ang ilang prime properties ng RLC sa Property Guru Awards, gaya ng Best Co-working Space sa GBF Center 1 sa Bridgetown, Best Completed Luxury Condo Development para sa The Residences at the Westin Manila, Best Lifestyle Retail Development para sa The Mall sa New Star sa Cebu, Best Hospitality Developer para sa Robinsons Hotels and Resorts, at ang Best Luxury Developer Award para sa Robinsons Land Corporation. Dagdag pa ng RLC, patunay raw ang awards na ito sa kakayanan ng Filipino developers na makipagsabayan sa mga kasama nito sa rehiyon. At patunay ito ng kanilang kontribusyon sa economic gains ng bansa. Hindi lamang ito tagumpay ng Robinsons Land, ito ay tagumpay ng buong Pilipinas. Nang nalaman naming tinalo natin ang mga entry mula sa ibang bansa, mas lalo naming naramdaman na ang Filipino artistry at vision ay tunay na world-class. Asahan raw na mas palalakasin ng RLC ang kanilang presensya sa bansa ngayong 2026 sa pamamagitan ng patuloy na developments sa iba't ibang business segment nito upang mas maraming Pilipino ang tumira at pumunta sa mga komunidad where they can live, work, play, and inspire. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. King Charles turning up the festive spirit in London. The British monarch led the inauguration ng Guinness Open Gate Brewery sa Covent Garden. Nagsample pa siya ng 3 different beers and various food offerings. Charles also got to learn how to pour a pint himself. And ayon to trainers, he successfully pulled it off. These being sold, do you do good business? We do, yes, you make it out of the way. No. Talaga namang the gift that keeps on giving ang Grammy-winning superstar na si Taylor Swift. Aagahan na ang release ng last 2 episodes of her The End of an Era docuseries. Imbis na December 26, ilalabas na ang mga ito sa Disney Plus on December 23. The streaming service calls this an early gift to Swifties. The 6-part series gives a behind-the-scenes look sa record-breaking Eras tour ni Taylor noong 2023 and 2024.
The first 2 episodes premiered on December 12th. Here at home, giant lanterns light up in San Fernando, Pampanga as part of an annual Christmas festival. Thousands cheered ng pang-ilawan ang mga handcrafted parol towering 6 meters or 20 feet high. The massive labors of love are a calling card for the city's lantern industry, which dates back to 1908. Nagbibigay saya, liwanag, tsaka parang pag-asa pagka umilaw yung parol. Traditional kasi dito yung mga giant parol, tsaka yung mga parol dito sa Pampanga. Sikat dito talaga. Dito talaga nagpupunta yung mga bumibili, nagpapagawa sa mga munisipyo. Dito talaga sila pumupunta. The countdown to 2026 heats up naman in New York. With just 13 days to go before the iconic ball drop, nag-big reveal na sa Times Square Plaza ang giant 2026 numerals. Kita ang excitement ng spectators who were even wearing glasses featuring the upcoming year. Bukod sa higanting numerals, highlight ng annual celebration this year ang bagong constellation ball. That's it from my end. I'm Monique Tuzon. Happy Friday. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Hindi ka ba nagimbal, Pinky, Willard, sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Tutulog na nga lang ako kagabi. Biglang... Ang bilis talaga ng BNC online. Wow. Doon natin unang nalaman yung balita. Doon natin unang nalaman na nangyari yan kay Yusek Cabral. What do you think? Is there a conspiracy or... Hard to say. Siyempre, kailangan mo din dagdagan ng sensitivity dun sa pamilya, di ba? But you cannot help but there are a lot of people, a number of people wondering why. Yun, yung mga tanong, was it deliberate? Was it an accident or something else? Hirap kasi minsan pag-usapan pag namatayan kasi Oo nga, hirap talaga dun sa pamilya. Pero tama yung sabi ng DOJ na dapat i-autopsy, no? Yeah. Para malaman Well, yung first of all, manner of merong mga nag-iisip na baka hindi siya yun. Yun ang sinasabi nila, baka staged. Right? So sabi ko naman, talaga ba? Staged? Bakit ka magpapakamatay para ma-stage? To avoid prosecution. Diba? Parang, pero, malaking kawalan talaga sa investigasyon. Ang importante din kasi dyan, she showed up once sa ICI. ICI. Tama. September, when she was summoned, when she was called by the ICI. So she showed up. But we don't know really what happened because closed door. So ang tanong doon, anong sinabi niya, anong testimony niya before the ICI? Did she submit any documents? Were there files that she submitted, di ba? Those would be important. And then she was called again in December. That's when she didn't show up. Tapos may pinost yung BNC na bumisita rin pala siya sa Office of the Ombudsman, December 3. Nasa logbook siya. So interesting din to know ano yung sinabi niya doon. Right. Right. And, well, again, pampahaba kasi yung parang pwedeng delaying tactic din yung sasabihin mo na foul play. Hindi ba? But I don't know if it's reliable, pero nabasa ko na she did several an attempt already on her own life since na halo siya dito sa usapang ito. Pero imagine, di ba, Pinky, kung gaano kalawak na, kung gaano kalayo na ang naging epekto nitong iskandalong ito. Yeah. Na mayroon talagang ganyan na mamamatay o magpapakamatay. Dami ng buhay na nadadamay at nawawala. Oo. All right, so But, it's a Friday. Kahit paano. And it's 6 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Sec. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.